So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-game test natin ngayong 2025 etong Samsung Galaxy S24 Ultra. Okay kaya ang performance nito for gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So si Samsung Galaxy S24 Ultra ay powered ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset. Updated siya of course sa latest OS ng Android and of course ng Samsung. At meron tayong i-game test dito na 4 games tulad na lang ng ML, Genshin Impact, Honor of Kings at COD. So first na lalaruin natin is Mobile Legends, at kung makikita nyo, nakakagulat na medyo hindi pa optimize ang ML sa Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Dahil kung makikita nyo yung refresh rate niya is hanggang high lang. Pero alam nyo naman na usually hanggang ultra po ang available niyan, di ba? So, iset natin sa pinakamataas available. Ayan, graphics ultra, frame rate high, HD mode naka-on. At syempre, naka-full download na ang resources dito. Pagdating sa Mobile Legends, maganda performance din dyan. Ni Samsung Galaxy S24 Ultra. Super playable siya. Sobrang smooth, lalo na nakakadagdag pa ng enhancement ng graphics yung dynamic AMOLED display nitong smartphone na to. So next is Honor of Kings. Graphics Max, Resolution Ultra. Napakaganda rin ng performance dyan ni Samsung Galaxy S24 Ultra sa mataas sa settings. So makakalaro tayo na mabuti naman dito sa smartphone na to. Ayan, no problems naman. And okay yung kanyang graphics. Sobrang ganda mga J-Vlog. Very detailed. And yung movement is very smooth. So next naman is COD. Set natin yung frame rate niya sa max, graphics max, tapos frame rate ultra. So pag ultra, bumababa yung graphics. So max na lang ang graphics, frame rate max. Yan, pagdating sa COD Battle Royale, napakaganda ng graphics na ito mga J-Vlog. Pag sinagad nyo talaga yung graphics, sobrang detail, ang ganda ng movement, sobrang smooth, And so far, no overheating naman tayo dito sa device. Talagang may feel nyo yung smoothness ng kanyang frame rate.
So far, wala tayong experience din ng sobrang malalang frame drop dito sa COD Battle Royale sa Samsung Galaxy S24 Ultra. So, petiks lang sa S24 Ultra itong Battle Royale. So, COD multiplayer, napakaganda rin ng performance dyan ni Samsung Galaxy S24 Ultra. Super smooth. Kahit na may kalaban, hindi siya nahihirapan. At partida, naka-settings tayo sa mataas dito. Puro max ang available graphics ng S24 Ultra. Para na tayo naglalaro sa PC. Ganda, sobrang smooth. So, next is Genshin Impact. Okay, set muna natin yung kanyang settings sa pinakamataas. Graphics is highest. Tingnan natin yung frame rate niya kung saan siya available. So 60 pa rin, hindi available sa 120, and low graphics tayo. Ay low motion blur. Okay? Tignan yun, ang ganda. Grabe nung sinet natin sa graphics sa mataas. So naging gumanda yun yung graphics na lalo na enhance. Solid pati movement. Ang ganda. So try natin makipaglaban. Ayan, no? So movement and all, no frame drops pa naman. Ayan, no? Kahit nakikipaglaban tayo. Bam! So kung naghahanap kayo ng isang smartphone na maning-mani lang ang Genshin, maganda rin consider ang S24 Ultra. Pero again, pag nakaset to sa mataas na setting, expect nyo na mag-overheat din to ng mga few hours, di ba? And minsan ang overheating po, yun po yung nagkokos ng mga malalang frame drop sa mga devices. Kaya expect nyo, pag naglaro kayo ng sobrang tagal sa mataas sa setting sa mga devices, mag-overheat talaga na mag-overheat yan. Pero dito sa S24 Ultra, so far so good naman ang ating performance. Ayan, no? Kahit na may kalaban tayo. Sobrang solid ng chipset nito. Flagship level, of course, na device. Ayan, no? Kahit na nag-rotate tayo, mag-feel nyo yung pagka-smooth ng kanyang frame rate. So, pagdating sa Genshin, matik. Kayang-kaya po nang walang kahirap-hirap yan ng Samsung Galaxy S24 Ultra. So, yun mga ka-J-Vlog, ang game test natin dito sa Samsung Galaxy S24 Ultra. At syempre ngayon 2025, napakaganda pa rin itong device na to for gaming. Syempre, isang taon pa lang naman itong S24 Ultra. Kaya expect nyo yung kanyang performance ay outstanding pa din. At syempre, updated pa to sa latest OS. Matagal pa to ma-update. Asahan nyo na matagal nyo pa rin magagamit itong S24 Ultra. So, kung nagde-decide kayo ng S25 Ultra, the best na kunin nyo itong S24 Ultra kasi mas mura po ito sa S25 Ultra at wala silang ganun kalaking difference din. When it comes sa lahat ng games na tinest natin, super playable naman dito sa device na to. Kung makikita nyo naman, even yung Genshin Impact ay kaya nyo nang walang kahirap-hirap mga ka-J-Vlog. At napaka-solid pa rin ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset. So kung gagamitin nyo to sa gaming, perfect na perfect pong i-recommend itong S24 Ultra dahil napakalaki ng display, napakaganda ng resolution, napakaganda ng display quality dahil Dynamic AMOLED. Kumbaga, nandito na, all-in na ang hinahanap nyo for gaming dito sa device na to. When it comes sa overheating issue, wala naman tayong experience sa sobrang overheat. Naging warm lang siya. Again, depende na rin yan sa inyong room temperature. Naglalaro tayo dito sa medyo okay yung temperature kasi naka-aircon tayo kaya hindi siya mabilis mag-overheat. Pero again, pag ang room temperature nyo ay medyo warm, expect nyo na mabilis din mag-overheat itong device nyo. Again,
Pag ang room temperature medyo warm, expect nyo na medyo mabilis din mag-overheat itong smartphone nyo. So again mga ka-J-Vlog, napaganda pong gamitin pa for gaming ng S24 Ultra. At saan pa ba tayo bibili ng mga legit na mga Samsung? Binili natin to sa ZMB Cellphone Accessories and available din to kay Ate Mayet sa CMB Gadgets. Ang laki na po ng binaba ng presyo nitong Samsung Galaxy S24 Ultra ngayong 2025. At kung interested kayo dito sa device na to, yung mga Facebook page ng mga shop na yun ay nasa description box. Check nyo na lang yan, sabihin nyo lang napanood nyo dito sa vlog, automatic meron kayong discount. At napakaganda dito is yung kanyang speakers, napaka-solid, sobrang ganda ng stereo speakers ng S24 Ultra.